For today's video guys, nagluluto na naman tayo ng ginataang gulay. So of course, ang unahin natin sa paggisa guys ay bawang, sibuyas at saka luya at kawali. So hayaan lang natin maging brown yan guys, yung sangkap niya, saka natin ilagay yung gulay. So ayan, yung mga bawang at saka sibuyas nandiyan at saka kawali. Imikos-mikos lang natin yan guys hanggang sa magiging brown na po na siya. Tapos pagkatapos na magiging brown na, saka natin ilagay yung sitaw at saka kalabasa. Dahil ang sitaw at saka kalabasa matagal talaga yan maluto, hindi katulad sa talong at saka yung okra na madali lang maluto. So ayan yung kalabasa natin guys, mikos-mikos lang natin sa kawali yan at saka lalagyan natin ng konting asin dahil ang ating sa ating gulay guys, tuyo guys na pinakas, kaya konting asin lang natin ilagay dyan sa ating gulay. So takpan lang natin yan guys hanggang maging half cook yung gulay natin, saka natin i-add yung iba pang mga gulay na kailanganin natin sa ating ginataang gulay. So yan guys, tiningnan ko guys, medyo half cook na yung kalabasa at saka talong, saka natin i-add yung opo. Ang opo kasi guys, masustansya yung opo guys, kaya masarap yan guys sa ginataang gulay. So ayan yung opo guys, fresh from the farm yan. Ako guys, ang mamahal ng gulay dito sa palengke, kaya kailangan smart tayo sa pagbili ng mga gulay natin. So ayan na yung upo natin. Ayan, medyo luto na yung kalabasa, sitaw. Ilagay na natin yung pangalawang gata. Ang pangalawang gata guys, yung magagata ka, may first at saka pangalawa. Saka i-add natin yung tanglad, pulikot at saka yung sibuyas na dahon, kasi mabango yan sa gulay na ginataang gulay. So hayaan lang natin yan guys na kumulo at maging malata yung mga gulay na nasa kawali na. So yan, within 5 minutes yan guys, malata na yan. Saka natin i-add po na naman yung talong. Ayan yung tuyo da guys na hinalo ko. Buwad kasi yan sa Bisaya, tuyo na hinalo ko. Yan ang pinapas na tuyo, at saka may isang klaseng tuyo din na hindi ko alam kung anong pangalan, nabili ko lang yan sa palengke. Tapos yan, bali halaga na 140 na tuyo ang nilagay ko dyan sa ating gulay na ginataas. So thank you nga pala guys sa mga nagwa-watch dito sa aking YouTube, yung aking mga video sa YouTube. Salamat po sa inyong lahat. Sana magkaroon tayo ng maraming views dahil dito lang nakasalalay yung ating revenue. So salamat sa nag-comment at nag-reviews ng aking video dito. So nilagay na natin yung talong guys. So hayaan lang natin na malata yung talong dahil masarap din kasi yung talong sa ginataan. Pero sa totoo lang guys, hindi ako kumakain ng talong. Alam ko ba kung anong meron sa talong na nasusuka ako, pero masarap talaga yan. So ayan guys, yung talong natin, lata na yung talong natin. So nilagyan ko nga pala yan ng guys, konting Ajinomoto guys. Wala akong nilagay na magic sarap dahil sinabaw naman yan din, kailangan ng magic sarap. Masarap yung magic sarap sa gisado lang. So dinagdagan ko ng asin guys dahil na-feel ko na hindi siya lumalasa yung alat ng tuyo guys, pwede nagdagan ko ng asin. So ayan guys, malapit na talagang maluto yung gulay natin. Konting saga na lang at maluto na yung talong. So ang i-add na lang natin yan guys, yung alugbati. So ayan guys, nilagay ko na yung primerong gata. Yung primerong gata guys, yan ang pinakamasarap. Pero dalawa yan guys, yung balot-balot kasi dito. So ayan na yung pang-topping natin guys, yung malunggay at saka yung alugbati. Yan ang alugbati, pampabango talaga yan sa ginataang gulay. Siguro marami na rin ang nagluluto ng ginataang gulay, pero iba-iba kasi yung pagluluto. Ako kasi Bisaya ako, kaya ito yung mga gulay na mostly na ang niluluto namin noon sa bukid sa aming probinsya. So ina-apply ko pa din sa akin kung saan man ako
naroon, kung magugulay man ako, ina-apply ko pa rin yan. At saka may restaurant din ako dati na nagluluto din ako ng ganitong gulay na ginataan. So nakita ko pala yung isang talunggay na medyo siya, may itim sa gitna. Tinanggal ko siya guys. Hindi ko nakaligtaan. So thank you for watching.